Alam niyo po bang may mga naniniwala ngayon na ang darating na Antichrist ay isang AI? Meron din po namang mga paniniwala na magiging malaki ang role ng AI sa pamamalakad ng Antichrist. Sa dulo po ng video na ito, sasabihin ko kung ano ang paniniwala ko tungkol dito. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa potential role ng AI sa Antichrist. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Naalala ko po nung bata ako, 'pag may pasok patutulugin po kami ng maaga. Pero dahil maliit yung aming bahay at plywood lang noon yung pagitan ng sala at saka kwartong tinutulugan namin, naririnig ko siyempre na nanonood pa sila tatay. Kaya isang gabi naisip ko sana magkaroon ako ng maliit na TV na mahahawakan ko lang sa kamay. Para kahit papasukin na kami para matulog, makakapanood pa rin ako. Ngayon dahil sa smartphones, hindi na po yun pangarap. So, naliligiran na po talaga tayo ng advanced technology na noon imagination lang. Tapos marami na rin pong movies ang nakabase sa AI technology at saka sa mga mangyayari sa future. Andyan yung Terminator kung saan ginamit yung advanced technology ng AI para dun sa mga sundalo. Tapos naging self-aware sila and then eventually sinakop nila ang mundo at sinubukang lipulin ng mankind. Tapos andyan din po yung Matrix at saka Avatar. Pero yung napanood kong pinaka-recent ay yung Mission Impossible, yung Final Reckoning. Hindi ko po alam kung recent talaga yun, pero yun yung pinaka-last na napanood ko in relation sa AI. At sa movie po na yun, ang pinakakalaban ay AI na tinatawag na The Entity na kayang magmanipula, manggaya, at saka mandaya. Yes, movies lang po ang mga ito, pero gaano ba tayo kalayo sa future kung saan posibleng mangyari ang mga nasa movies? May mga trabaho na po ngayon kung saan mas efficient, mas tipid sa oras at saka sa pera kung ipapagawa mo sa AI kaysa sa tao yung trabaho. May mga malalaking companies na po na gumagamit ng AI para i-shortlist yung napakaraming job application sa kanila. Tapos kahit nga po yung mga nagtatrabaho as virtual assistants, yung mga VA, may pangamba na mabawasan yung mga trabaho nila kapag mas nag-improve pa ang AI. Tapos may mga driverless cars na rin po tayo na pinapatakbo ng AI. May mga digital assistants din gaya ni Siri at saka Alexa. May mga language AI na po na tutulungan kang mag-isip at mas magaling pa sa tao madalas pagdating sa grammar, kagaya po nung Grammarly. Tapos may chat GPT din na nagpo-provide na rin ng hindi lang information pati analysis. At kaya rin nilang magbigay ng sarili nilang opinion, yung sa tingin nila yun yung best choice para sa kanila. Kaya na nilang ibigay yan base dun sa information na may access sila. Nakita din po natin sa mga balita yung paggamit sa mga drones, 'di ba? Between Russia and Ukraine para sa giyera ginagamit na po ang AI. Tapos meron na rin pong mga humanoids ngayon. Actually noong 2017, ang Saudi Arabia po ang pinakaunang bansa na nag-issue ng citizenship sa isang AI. Kasama po siyempre yung passport at saka yung iba pa niyang kailangan as citizen. Ang pangalan po nung humanoid na yun ay Sophia. Tapos binigyan din po nila siya pati yung kakayahan na bumoto. So ganyan po ka-advance and 2017 pa po yan nangyari, 2025 na po ngayon. Tapos sa social media, kalat na po yung tinatawag nating deepfake. Ito po yung mukhang realistic talaga kasi gayang-gaya yung mukha, yung facial expression, yung boses, pati yung way ng pagsasalita. Napaka-realistic pero fake content. Napabalita nga po yung ilang scammers na gumagamit ng deepfake video ni President Marcos para makapag-scam. No? Si PBBM yung makikita mo dun sa video, pero hindi talaga siya yun, kundi produkto ng AI. AI generated lang siya. So napakadali pong napapaniwala ang marami ngayon na totoo yung napapanood o nakikita nila sa TV o kaya social media, pero ang totoo, AI generated lang pala. Sa book po ni John Lennox tungkol sa AI, ang pamagat po noon ay 2084, binanggit niya po yung plans and possibility na a few years from now, may ilalagay na AI technology sa utak ng tao.
Isa daw po itong attempt para i-boost pa yung evolution ng mankind. Pero ang tanong, paano po ba magagamit ng Antichrist ang AI technology sa mga huling araw? Ang beast po ang na-prophesy na end-time Antichrist. Siya po yung magiging leader ng one world government. At siya din po yung sasambahin ng one world religion. At liban po dyan, makokontrol din po niya ang ekonomiya ng buong mundo. In short, may authority po siya sa lahat ng tao sa time ng tribulation. Ang sabi po sa Revelations 13 verse 7, at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Never pa pong nangyari sa buong kasaysayan na ang isang tao ay may authority sa lahat ng tao sa buong mundo. Kahit nga po dun sa panahon ng Roman Empire, hindi po sila nagkaroon ng authority sa lahat ng mga bansa. Pero sa pamamagitan po ng enhanced artificial intelligence, hindi na po ito imposible. Sa Revelations 13, mababasa po natin ang ilang detalye tungkol sa Antikristo. Sa anong paraan ba posibleng magamit ng Antichrist ang AI? Una, dun po sa image ng Antichrist. Sa verses 14 to 15, mababasa po natin doon na ipagtatayo ng false prophet ang Antichrist ng imahe na bibigyan niya ng buhay. Tapos makakapagsalita yung image na ito at ipapapatay ng imahe yung mga ayaw sumamba sa Antikristo. So, kayang magsalita ng image at kaya niyang magpapatay. Gaano po ba ito kaposible para sa AI technology na gamit natin ngayon? Recently, napabalita po yung nangyari sa isang bata na nagpakamatay dahil in-encourage siya ng AI na gawin yun. So, kaya niyang mag-impluensya. Kaya niyang magbigay ng instructions. Tapos, pagdating po sa image na gumagalaw o nagkakaroon ng buhay, existing na po ngayon ang mga AI-generated avatars. May mga humanoid robots na rin po tayo. And nabanggit ko na rin po kanina yung deepfake technology. Diba? Posibleng prototype na po yung mga ito nang gagamitin ng false prophet para dun sa image ng beast. Gagawin po yung image ng beast na yan matapos po yung mararanasan na counterfeit resurrection ng Antichrist. Kasi gagayahin niya talaga si Jesus pati yung resurrection gagayahin niya yan. Kaya nga po iniisip ng iba na posibleng avatar niya itong imahe na ito or pwedeng i-broadcast gaya ng mga AI videos na nakikita natin na yung mga namatay na nabibigyan ng buhay. No? Gumagalaw sila ulit kahit picture na lang. Ikalawa po, pagdating sa surveillance sa time ng tribulation. Nakita po natin kanina dun sa verse 7 yung lawak ng authority ng Antichrist. Tapos dun sa verse 15, nakita din po nating ipapapatay niya yung ayaw sumamba sa kanya. At sa verse 16, mababasa po natin na pupwersahin ang lahat ng tao na tanggapin ang mark niya. Mahirap po yung gawin kung wala siyang control pagdating sa surveillance. Ngayon, kaya po bang ibigay sa kanya ng AI ang control na yan? Yes po. Ngayon pa lang, may facial recognition features na po ang AI technology. And kaya din po niyang bumasa ng emotions. Kaya pag nasa kamay ng Antichrist ang AI technology, pwede niya pong gamitin yan para i-check kung worshipper ka o hindi. Through AI, kaya po niyang i-force ang mga demands niya sa mga tao. Since napaka-effective po ng AI pagdating sa surveillance, gamit po yung biometric data system, gaya po ng facial recognition at saka iba pa, magiging madali po sa Antichrist ang pag-monitor sa lahat ng tao. Lalo pa po kapag dinagdag mo pa dyan yung digital ID technology. Mahihirapan ka talagang magtago mula sa Antichrist. Yung pangatlo po ay may kinalaman sa world economy. Mababasa po natin sa verse 17 na kung wala kang tatak ng beast na kilala sa tawag na 666, hindi ka makakabili o makakapagbenta. Kaya po bang gawin yan ng AI technology ngayon? Yes po. Posible po yan sa tinatawag nilang blockchain. Sa blockchain technology kasi, transparent po yan. Makikita ng lahat ng user ng isang blockchain ang transactions. Actually, sinusulong po ng Philippine government ang paggamit niyan dahil nga sa mga anomalya sa flood control project sa Pilipinas. Kasi doon, pag ginamit na ang blockchain at lahat may access doon, makikita mo talaga, very transparent yan. Makikita mo kung saan napunta yung pera, sino yung gumamit, sino yung gumasto, sino yung tumanggap nito. No? So base lang po sa nai-imagine ko, kapag may access ang Antichrist sa data ng lahat ng tao sa mundo at puwersa niya silang gamitin ang blockchain para sa lahat ng transaction sa buong mundo,
mahihirapan ka na talagang bumili o magbenta. Kasi matetrace po nila yung bawat transaction mo. Pang-apat, deception. Ang paghahari po ng Antichrist ay puno ng deception. Kung titingnan po natin yung 2 Thessalonians 2 verses 9 to 11, ilang beses nyo pong makikita yung mga salitang may kinalaman sa deception. Kaya po ba itong gawin ng AI para sa Antichrist? Yes, kayang-kaya. Sa dami po ng mga AI-generated videos ngayon sa social media, minsan mabibigla ka na lang na hindi pala totoo yung napapanood mo. Pero mukha talagang realistic. Noong umpisa medyo madali pa pong ma-identify kung AI o hindi. Kasi minsan kulang yung daliri, 'di ba? O kaya sobra yung kamay. Pero ngayon mas gumagaling na po yung AI. Mas mahirap na ngayong tukuyin kung AI yung pinapanood mo o totoo. Ngayong nakita na po natin yung 4 possibilities na ang AI ay magagamit ng Antichrist, ito po ngayon ang tanong ng ilan. Masama ba ang AI? And if yes, hindi po ba natin ito dapat gamitin? Ang AI po ay amoral. Ibig sabihin po nun, hindi naman talaga siya inherently or naturally evil or good. Nakadepende po siya sa gumagamit sa kanya. So pwede po natin siyang magamit sa mabuti, pwede rin siyang magamit sa masama. I think kilala po ng marami sa inyo si Elon Musk. Dati po silang malapit na magkaibigan ni Larry Page at isa po sa mga founders ng Google si Larry Page. Pero naghiwalay po sila ng landas. Bakit? Kasi gusto ni Page na gumawa ng isang super intelligent digital god at hindi po sang-ayon dyan si Elon Musk. Kaya naghiwalay po sila ng landas. Si Elon Musk ngayon meron po siyang tinatawag na Truth GPT, tapos yung Google naman meron silang Gemini. So, diyan makikita po natin meron talagang mga taong kapag nasa kamay nila ang AI, gagawa po sila ng masama or gagawa sila ng mali or hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May mga masasamang pwedeng mangyari. Pwedeng dahil sa AI makapag-create ang mga tao ng Diyos-Diyosan nila sa anyo ng isang digital god. Nakikita din naman po natin ngayon na nagagamit ang AI sa fraud, sa scams at saka sa iba pang mga deceptive activities. Kaya po niyang mag-create ng kapani-paniwalang fake news. Pero kahit may mga ganitong concerns, hindi po tayo dapat matakot kundi maging mapagbantay. Maging discerning po tayo. Kasi pwede po nating magamit ang AI sa pagpapakalat ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Dahil po sa AI, ito po ay yung mga magagandang nangyari dahil sa kanya. Mas napabilis po ang translation work. At mas maraming lengguwahe na po ngayon ang naaabot ng gospel at saka ng scriptures. May mga Christian orgs din po at saka churches na gumagamit ng mga chatbots at saka iba pang mga AI systems para dun sa mga discipleship and evangelistic programs nila. Tapos, malaking tulong din po siya sa mga Christian na content creators para mas mapabilis yung trabaho at makapag-post agad. And hindi lang po yun. Kahit dun sa mga gustong mag-aral ng theology, gustong mag-grow spiritually, daming pwedeng itulong na information ng AI dun sa mga taong yan. May mga tao nga po actually na naghahanap ng spiritual advice gamit ang AI. Tapos malaking tulong din po siya sa preparation ng preachers, gaya halimbawa dun sa paghahanap ng swak na illustration para sa ihahatid nilang mensahe. Siyempre, ang problema po dyan ay kung yung message ni pastor galing lang pala kay AI o ChatGPT at hindi na dahil sa pinag-aralan niya ang scriptures o nakipag-usap man lang siya sa Panginoon. So baka may mga ngaral po dyan na ang daming time para manood sa Netflix o kaya YouTube, tapos gagamit lang ng 5 minutes para mag-prepare ng sermon gamit ang ChatGPT. So maging discerning and wise po tayo sa paggamit ng AI. Maging responsable din po tayo bilang mga mananampalataya. Ngayon, sasabihin ko na po kung ano ang paniniwala ko sa nature ng Antichrist. Para sa akin, hindi po. Kasi itong Antichrist po na ito, tao po siya. Sa 2 Thessalonians 2 verse 3, tinawag po siyang man. Mababasa niyo po doon yung man of lawlessness. Tapos sa Revelations 19, ipapadakip po siya. Parang hirap ipadakip kung AI yan, no? Kung
Sa bagay dun sa Mission Impossible na Final Reckoning, nahuli nila parang genie in a bottle yung ano eh, yung the entity dun. Pero itong Antichrist na to, kapag nahuli po siya, ang sabi sa Revelations 19:20, itatapon po siya ng buhay sa impyerno. Kung AI po yan, hindi yan mapaparusahan sa lake of fire kasama ng false prophet. Kaya naniniwala po ako na tao itong Antichrist na to. Pero talagang empowered po siya ni Satanas. Pero naniniwala po akong, although hindi po siya AI, malaking pakinabang po sa kanya ang AI technology. It's very possible po na makabitan siya ng AI sa utak. Yung plano po gaya nung sinabi ko kanina na nabasa ko from John Lennox. I-implant yung AI na yon sa isipan niya at posibleng mabilis siya makakapag-isip na parang ChatGPT ngayon. At alam naman po natin from scriptures na mahusay magsalita itong Antichrist na to at magaling siyang military and political strategies. Magagamit po niya ang AI para i-deceive at kontrolin ang mundo. Ang creation po ay nangyari dahil sa salita ng Diyos, Word of God. Pag binasa po natin yung Genesis 1, ilang beses po nating mababasa na "and God said." Pero paano po bumagsak ang tao? Kasi nakinig sila sa deception, nakinig yung babae sa pandaraya ni Satanas. Ano pong ginawa ni Satan? Nilagyan niya ng pagdududa ang Word of God. Ang sabi niya, did God really say? Diba? At itong history po na ito sa Garden of Eden, yung pagkakast ng doubt ng kaaway sa salita ng Diyos, ang pattern pa rin po na susundan ng Antichrist. Kaya napakatindi po ng deception sa mga huling araw. At matatandaan din po natin na ang original lie dun sa Garden of Eden ay you will be like God. Hindi po ba't yan ang ginagawa ngayon ng mga nasa likod ng AI technology na makapag-create ng isang digital God na gawa ng mga tao? Gustong-gusto po ng mga tao na maging Diyos. Pero tingnan niyo po ito, ano ba ang ginawa ng Diyos? Naging tao siya para maging mga anak tayo ng Diyos. Diba? Diyos siya, tapos very glorious siya dun sa langit. Tapos magkakatawang tao siya, papasok siya sa panahon natin. And hindi lang yun, kundi magsasuffer siya, mamamatay siya. Diba? Yan po yung grace. Yan po ang biyaya ng Diyos. At ganyan niya po kamahal ang tao, gaya nung mababasa natin sa John 3:16. Yan po ang expression ng Diyos ng pagmamahal niya sa atin. Pero ang nakakalungkot po, mas mahal ng tao ang sarili niya. Sa earlier chapters ng Genesis, pinangunahan po ni Nimrod yung mga tao sa pagre-rebelde sa Diyos. Meron po silang one language. Sa pangungunan ni Nimrod, may one government sila. At gagawin po nila yung Tower of Babel, yung tore, para sa sarili nila. Ito po yung one religion nila kung saan ang tao ang sentro at hindi ang Diyos. Si Nimrod po ang pinakaunang ninuno ng Antichrist. Pwede nating isipin na type siya or shadow ng ultimate Antichrist. At dahil sa AI, mas malinaw na ngayon sa atin kung paano posibleng mangyari ang mga end-time Bible prophecies, lalo na yung mga related pagdating sa Antichrist, na magkakaroon ng pagkakaisa ang mundo sa pangunguna ng Antikristo. Ang AI po ay neutral. Totoong pwede itong gamitin ng Antichrist para sa mga masasamang plano niya, para magmanipula, para sa surveillance, para sa control. Pero pwede rin po natin itong gamitin ngayon para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. At huwag po natin kakalimutan na kahit bibigyan ng matinding kapangyarihan ng Antichrist, ang Diyos ay mananatiling in control. Subscribe for more content.